Nagsimula ang kwento sa mansyon ng pamilyang Edvan, kung saan masayang tumatakbo si Elmas sa malalawak na pasilyo habang yakap ang paborito niyang aklat tungkol sa mga adventurer, excited na excited siyang basahin ito. Sa tuwing binubuksan niya ang libro, may kakaibang pakiramdam siyang nararanasan at para bang bawat sandali ng buhay niya ay naranasan na niya noon, bigla na lamang sumagi sa isip niya ang alaala ng kanyang magiging sarili sa hinaharap. Nakikipaglaban siya sa isang napakalaking halimaw na gagamba na napakabilis tumalon mula sa isang puno papunta sa isa pa at muntik na siyang madaganan. Kasunod nito ay nakita niya ang isa pang alaala kung saan nakikipaglaban siya kasama ang isang mandirigmang may hawak na napakalaking battle axe. Napakalakas ng lalaking ito dahil sa isang hampas lang ay napabagsak nito ang higanteng goblin boss at napalipad ito hanggang sa kalapit na dambana. May nakita rin siyang isang adventurer na may asul na buhok at nakasuot ng kasuotang parang jester. Sa simpleng pagkaway lang ng kanyang wand ay nakakapagpabagsak siya ng mga kidlat, kaya rin niyang tumakbo sa mga pader na parang walang epekto ang gravity at bukod doon, marunong din siyang gumamit ng illusion magic upang lumikha ng mga kopya ng kanyang sarili. Ang huling alaalang nakita niya ay tungkol sa isang babaeng bihasa sa espada. Halos wala siyang magawa sa sunod-sunod at napakabilis nitong pag-atake at napilitan na lamang siyang gamitin ang kanyang kalasag para ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos noon ay biglang umatras ang babae at naglaho sa kanyang paningin. Ngunit ilang sandali lang ay bigla itong lumitaw sa kanyang likuran upang magsagawa ng sorpresang pag-atake. Muntik na niyang hindi maharangan ang atake nito at pagkatapos ay muli itong lumayo at umatake mula sa kanyang blind spot. Muntik nang tumama ang espada nito sa kanyang mukha kaso nakaiwas siya sa huling sandali. Pagbalik sa kasalukuyan ay dumating na ang araw ng class ceremony ng pamilyang Edvan. Dito matatanggap ni Elmas ang banal na pagpapala na magtatakda ng kanyang class at ng kanyang magiging kinabukasan bilang susunod na tagapagmana ng pamilyang Edvan. Sabik na pinapanood ng lahat ng sangay ng pamilya ang seremonya habang hinihintay kung anong class ang matatanggap niya. Habang kinakabahan si Elmas ay pinakalma siya ng kanyang ama at sinabi nitong wala siyang dapat ikatakot bilang anak ng pamilyang Edvan at kailangan lamang niyang magtiwala sa God of Swords. Dahil dito ay ipinikit ni Elmas ang kanyang mga mata habang isinasagawa ng pari ang banal na pagpapala at sa mismong sandaling iyon, bumalik ang lahat ng kanyang alaala at doon niya napagtanto na ang mga nakita niyang alaala ay hindi pala mula sa nakaraan. Ang mundong ito pala ay ang mismong VR-MMO na nilalaro niya sa kanyang nakaraang buhay. Hindi siya makapaniwalang isinilang siyang muli sa loob ng larong iyon at dahil dito, napakalaki ng kanyang kalamangan dahil alam na niya ang lahat ng nilalaman ng laro. Tahimik siyang nagdasal na sana ay makuha niya ang paborito niyang class, ang Heavy Knight at ito rin ang pinakamalakas na class sa buong laro kapag naabot na nito ang buong potensyal nito. Ang Heavy Knight ay isang purong defensive class na kayang harangin ang halos lahat ng pag-atake ng hindi nasasaktan. Ngunit hindi ito sikat kumpara sa ibang tank classes at napakabagal kasi nitong mag-level up at halos wala itong damage sa simula, dahil dito kahit ito ang may pinakamataas na potensyal, nakilala ito bilang pinakamaswerteng class sa pinakamasamang paraan. Matapos ang pagpapala ay agad na tiningnan ni Elmas ang kanyang status card. Masaya niyang ipinahayag na ang nakuha niyang class ay Heavy Knight at pagkarinig nito, tuluyang nawalan ng pagpipigil ang kanyang ama at galit na galit nitong sinigaw na dapat ay Master Swordsman ang nakuha niya. Natigilan si Elmas nang makita ang matinding pagkadismaya sa mukha ng kanyang ama, agad niyang napagtanto na nagkamali siya dahil sa kaalamang dala niya mula sa nakaraang buhay. Alam niyang ang mga tao sa mundong ito ay pinahahalagahan lamang ang mga class na malakas at madaling palakasin. Wala silang ideya sa tunay na potensyal ng mga mahihinang class at sa sobrang galit, marahas na hinablot ng kanyang ama ang kanyang braso upang tingnan mismo ang status card. Galit nitong sinabi na ang Heavy Knight ay isa lamang walang silbing kahoy na training dummy na may napakahinang attack power. Sinubukan ni Elmas na ipaliwanag na napakataas ng kanyang HP at defense stats, ngunit wala iyong halaga sa kanyang ama at sa harap ng buong pamilya ay malakas siyang sinampal nito at wala man lang itong pagsisisi. Sinabi pa nitong mabuti na lamang at nangyari iyon sa pribadong pagtitipon ng pamilya. Kung sa publiko raw nangyari iyon, tuluyan na sana nitong nawala ang lahat ng respeto sa sarili at sa sandaling iyon, napansin ni Elmas ang isang magandang dalagang dahan-dahan na lumapit, napalingon ang lahat at namangha sa kanyang kagandahan. Mahiyain itong sinabi na siya rin ay nakatakdang tumanggap ng kanyang pagpapala at agad siyang nakilala ni Elmas. Siya si Malas at ang batang babae na dati niyang kalaro noong bata pa sila,
ipinaliwanag ng pari na hindi maganda ang tiyempo ng pangyayari. Ngunit pinayagan pa rin ito ng ama ni Elmas at kasabay noon ay tinignan siya nito ng masama, dahilan upang makaramdam siya ng matinding kaba at doon ay isinagawa ng pari ang pagpapala kay Males, pagkatapos ay tiningnan nito ang kanyang status card upang makita ang kanyang class. Habang naghihintay sina Elmas at ang kanyang ama sa resulta, dahan-dahan na humarap si Males sa kanila na may mapagmataas na ngiti at sinabi nitong tila siya na ang nakakuha ng talentong para sana kay Lord Elmas. Iyon ang pinakakinatatakutan ni Elmas at biglang nagliwanag ang mukha ng kanyang ama sa sobrang tuwa. Binati nito si Males at agad na ipinahayag na mula sa araw na iyon ay magiging anak na niya ito at siya na rin ang bagong tagapagmana ng pamilyang Edvan. Napangisi si Males at sinabing matagal na niyang iniisip na napakahina ni Elmas para maging susunod na pinuno ng pamilya. Pagkatapos noon, inutusan ng ama ni Elmas na umalis na siya sa kanilang bahay at isa lamang daw siyang kahihiyan na si Sire sa pangalan ng pamilyang Edvan dahil sa kanyang heavy night class. Walang magawa si Elmas habang pinapanood ang lahat ng dating nasa kanyang panig na isa-isang lumipat kay Males. Desperado niyang sinubukan na ipaliwanag na napakalakas talaga ng heavy night kaso galit na galit ang kanyang ama, sinigawan siya nito at ipinahayag nito na tumahimik na bago pa siya makapagdulot ng mas malaking kahihiyan sa pamilya, binalaan pa siya nito na huwag nang magpapakita muli. Kung hindi ay personal itong mag-uutos na pugutan siya ng ulo at habang nakangisi si Males sa kanyang harapan, wasak ang puso ni Elmas habang pinapanood ang sarili niyang ama na itinatakwil siya at inuutusang mag-empake ng kanyang mga gamit. Makalipas ang ilang sandali, habang paalis siya sa mansyon ay nilapitan siya ng kanilang butler, tahimik itong nag-abot ng isang maliit na supot na may lamang mga barya at dahil halos hindi na siya binigyan ng kanyang ama ng oras upang mag-empake, iyon na lamang ang naitulong nito bago tuluyang iwan ni Elmas ang kanyang tahanan. Tahimik na pinanood ni Males ang dating tagapagmana habang naglalakad palayo sa gitna ng malakas na ulan. Kinabukasan sa loob ng lungsod ay ipinagmamalaki ng isang blondeng adventurer na kinilala ng mga hukom ang kanyang lakas at binigyan siya ng quest para ma-promote ang kanyang class. Samantala ay punong-puno ng sigla si Lucy habang excited sa panibagong araw ng pakikipagsapalaran, kaso binalaan siya ng pinuno ng kanyang party na huwag maging pabigat sa kanilang pangangaso. Samantala ay itinago ni Elmas ang kanyang pagkakakilanlan sa ilalim ng isang balabal habang sakay ng karwahe na hinihila ng kabayo papunta sa isang inn. Habang nasa biyahe ay tahimik niyang iniisip na nawala na sa kanya ang kanyang pamilya, tahanan at lahat ng dating mahalaga sa kanyang buhay at hindi nagtagal, napansin niyang malaki ang ipinagkaiba ng Magic World at maging ng lungsod ng Rondalm kumpara sa larong naaalala niya. Kaya marami pa siyang kailangang matutunan tungkol sa mundong ito. Una niyang tiningnan ang kanyang status card upang malaman kung pareho pa rin ang sirang heavy night skill tree na alam niya, nakahinga siya ng maluwag nang makitang wala itong ipinagbago. Sa skill tree na ito, malaya siyang makakagawa ng build na gusto niya at nagsimula siya na mayroong 5 skill points, at bawat pag-level up ay makakakuha siya ng tig-iisang skill point at ang heavy night skill tree ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang una ay ang mga nakapirming class skills tulad ng Oath of the Heavy Knight. Ang ikalawa naman ay ang mga random skills na siya mismo ang maaaring piliin at madalas pagtawanan ang Heavy Knight dahil napakahina raw ng panimulang skill nito. Ngunit alam ni Elmas ang nakatagong sikreto na nagpapalakas dito kapag ginamit sa tamang pagkakataon. Alam din niyang magandang passive skill ang defense booster at maaari pa nga siyang maglagay ng skill points sa swordsman tree upang makagawa ng mas malakas na build. Pero sa halip, inilaan niya ang lahat ng kanyang 5 panimulang skill points sa Oath of the Heavy Knight, biglang lumiwanag ang kanyang katawan kasabay ng level up animation at ipinaalam ng system na na-unlock niya ang Rampart Reflection sa level 2, at nakakuha rin siya ng 10 defense points nang umabot ito sa level 5. Dahil dito, naging kampante si Elmas sa kanyang build at lalo siyang na-excite na lumakas pa at bilang isang level 1 Heavy Knight, nagtungo siya sa kagubatan upang manghuli ng mga halimaw. Suot niya ang isang buong bakal na baluti at may dala lamang na simpleng espada. Hindi nagtagal habang papasok siya ng mas malalim sa kagubatan, bumungad sa kanya ang isang napakagandang malaking lawa at bigla niyang naramdaman na may gumagalaw sa mga palumpong, agad siyang naghanda para harapin ang kanyang unang halimaw. Maya-maya, lumabas ang isang higanteng level 2 toad na tinatawag na Rana at pagkasilap pa lang niya sa status nito gamit ang appraisal. Bigla na lamang itong tumalon upang umatake at nanatiling kalmado si Elmas at hindi man lang umurong,
agad niyang ginamit ang Rampart Reflection. Nagbitaw ang skill ng isang malakas na shockwave na ibinalik ang lakas ng sariling pag-atake ng Rana laban dito at sa isang iglap, tumilapon ang halimaw at kasabay nito ay lumiwanag ang katawan ni Elmas bilang hudyat ng kanyang pag-level up. Lumabas din ang isang panel na nagsasabing matagumpay niyang naibalik ang damage batay sa halaga ng kanyang defense stat, pagkatapos noon ay nilapitan niya ang natalo na halimaw at kinuha ang level 2 magic stone nito, maganda man ang kinang nito ay hindi naman ito gaanong mahal. Bigla niyang narinig ang malakas na kaluskus mula sa mga palumpong, kasunod nito ay ang desperado na sigaw ng isang taong humihingi ng tulong at agad siyang tumakbo patungo roon, hindi nagtagal ay nakita niya ang isang adventurer na takot habang nagmamakaawang iligtas siya mula sa napakalaking grupo ng mga rana na humahabol sa kanya. Lalong namutla ang lalaki nang mapansin na napapalibutan na sila ng mga halimaw mula sa lahat ng direksyon. Labis siyang nagulat ng kalmadong sabihin ni Elmas na siya na ang bahala sa lahat at dahil doon, naisip ng adventurer na baka isa talagang makapangyarihang veterano si Elmas na nagtatago lamang ng kanyang tunay na lakas. Ngunit umiling si Elmas at may pagmamalaki pa niyang sinabi na baguhan lamang siya at karating pa lang niya sa level 2 ilang sandali ang nakalipas, mas lalo tuloy nataranta ang adventurer kung mas mahina pa pala sa kanya ang kasama niya, wala na silang pag-asang mabuhay. Nagmadali siyang sabihing kalimutan na ang pakikipaglaban, habarin ang mabigat na baluti at tumakas habang may oras pa, ngunit alam ni Elmas na hindi perpekto ang Rampart Reflection at gumagana lamang ito kapag mas mataas ang kanyang defense stat kaysa sa attack stat ng kalaban. Sa pag-iisip na iyon ay muli niyang ginamit ang Rampart Reflection, ipinikit na lamang ng adventurer ang kanyang mga mata habang naghahanda ang mga mabangis na rana na lumunin sila, ngunit hindi susuko ang Heavy Knight nang hindi lumalaban. Sa mismong sandaling tumama ang mga halimaw sa kanyang barrier, sabay-sabay silang tumilapon at eksakto tulad ng inaasahan niya ay kabisado kasi ni Elmas ang stats ng bawat halimaw para sa mga baguhan, sigurado na ang kanyang panalo mula pa sa simula. Binili niya ang tamang armor at inilaan ang lahat ng kanyang skill points sa pagpapataas ng kanyang depensa. Dahil dito kahit 1,000 rana pa ang umatake ay wala pa rin silang magagawa laban sa kanya at pagkatapos ng laban, tuluyang nagulat ang adventurer. Habang nakatingin siya sa napakaraming bangkay ng mga rana na nakahandusay sa harap ni Elmas, nanginginig niyang tinanong kung sino ba talaga ito at magsasalita na sana si Elmas at ipakikilala ang sarili bilang Elmas Edwin ngunit bigla siyang tumigil. Naalala niya ang babala ng kanyang ama na papatayin siya kapag ginamit pa niyang muli ang apelyidong Edwin at dahil doon, tuluyan niyang iniwan ang dating pangalan at buo ang loob niyang ipinakilala ang sarili bilang Elmas the Heavy Knight.